Update tayo kaugnay sa pagbagsak na ikalawang palapag ng parokya ni San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan sa gitna ng misa para sa Ash Wednesday. Balikan natin doon ang kasama nating si Maris Umali. Maris. Susan, nandito pa nga rin tayo ngayon sa St. Peter the Apostle Parish dito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan isa nasawi at 55 ang sugatan dahil sa naganap na insidente ng pagguho nga ng ikalawang palapag ng simbahang ito kahapon. Noong Ash Wednesday nga. At makikita natin ito, papakita ko lang itong bahagi na ito. Ito mismo yung isang buong parte ng sak. At makikita nga natin na talagang nasira yung buong area na yan. Ang sinasabi sa atin kahapon ay nagkaroon nga ng, ito yung panahon kung kailan nagpapapahid ng abo yung mga parishioners, yung mga nagsisimba, at nagkaroon ng concentration nga ng pila dito sa bahaging ito, kung kaya naman bumigay itong pangalawang o ikalawang palapag na ito. Ang sinasabi sa atin ay karamihan nga sa kanila ay naririto sa baba, nabagsakan, pero meron din pong nasa taas, kaya nasugatan din po sila. Isa nga sa dahilan na sinasabi kung bakit gumuho ito ay dahil sa kalumaan at inaanay na ang kahoy. Kaya nagsagawa naman daw sila ng renovation, pero dahil na rin po sa pagdagsa ng mga tao ng mga oras na iyon, ay bumigay na itong ikalawang palapag na ito. At sinasabi nga po na ito, yung Malolos Bishop na si Dennis C. Villarojo, ito po yung opisyal na pahayag ng kanilang obispo ay iniutos na ang pag-iinspeksyon sa mga nasasakupan nila sa buong parokya. Lalo't inaasahan nila na marami ang mga nagsisimba ngayong panahon ng Kwaresma. At syempre, marami po ang mga magtutungo talaga sa mga simbahan. Kaya't hindi lamang pong itong simbahang ito, kundi lahat ng simbahan na nasasakupan na i-inspection na para wala nang mangyaring ganito pang insidente. At para bigyan pa po tayo ng karagdagang update, kaugnay nga po sa tragic incident na nangyari nga po kahapon dito sa St. Peter the Apostle Parish, ay makakapanayan po natin ngayong umaga si Ma'am Gina Aison. Siya po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Gina. Magandang umaga, Ma'am Maris, at magandang umaga po sa lahat ng tagapanood ng unang hiling. Una po sa lahat ay nakikiramay po kami sa nangyari. Kami po ay nakikisimpatya at marami pa po ang sugatan. Bukod po dun sa pumanaw na 80-year-old na parishioner. Maaari niyo po bang ipaliwanag lamang po sa amin? Meron na po kami mga nakuhang impormasyon na siya po ay nabagsakan. Pero paano po ba yung nangyaring situation talaga? Bakit itong bahaging ito ay bumigay na, samantalang yung concentration ng mga tao ay papila dito? Dito po ba naipon talaga yung mga tao ng mga panahon na yon? Apo, actually, dagsa talaga ang tao ng araw na iyon dahil nga po Ash Wednesday. Ito nga po, yung portion po na yan, diyan po dumagsa yung mga parishioner natin para magpapahid ng abo. Dahil nga rin po sa kalumaan at yun nga, nakita natin na inaanay na yon, dumagsa po kasi yung tao dyan at yun po yung naging dahilan para bumagsak yung mezzanine area po ng simbahan. So, ibig sabihin, nakita na po, nalaman na po na inaanay na pala tong lugar na to, tong area na to? Actually, hindi po. Nung bumagsak lang siya, tsaka nakita na may anay na pala. Kung makikita ninyo yung bahagi na to, malinis. At, walang senyales na may anay. Pero nung pagbagsak, nagulat lang din po kahit ang kura na meron palang mga pag-anay na nangyayari sa mga bahagi ng second floor po na yan. Gaano na po ba katagal tong simbahan na to? Bakit sinasabing yung kalumaan at dahil sa anay nga po yung sanhi ng pagbagsak nitong ikalawang palapag? Ayon po dun sa mga nakapanayan natin na charge worker, na sa 30 years na daw po mahigit yung simbahan po na ito. Pero continuous naman yung renovation. Opo, repainting and continuous naman po Yung yung ginagawa repainting nila. lang po? Opo, kasi ma'am, pag nakita nila na may kalumaan na, talaga pong ginagawa nila ng paraan na maging maayos yung sa paningin ng mga parishioner nga po. Okay, so talagang walang senyales. Opo. Pero kukumustahin naman po namin, so
yung ginang po, si Nita Morales, Morales, siya po yung 80-year-old na Kumano. parishioner. Siya po ay choir member pero hindi dito sa simbahang ito raw pala. Opo. Yes, ma'am. Choir member siya sa De La Costa Homes 3, pero regular naman po siyang dumadalo ng misa dito po sa Tungkong Mangga, St. Peter po. At karamihan po doon sa mga sugatan, tsaka ito pong nasawi na si Ma'am Nita, ay nandito po sila sa baba o Opo. nasa taas po sila? Nasa baba po sila. Kasi Okay. kasalukuyan po na pila po yun para sa pagpapahid ng abo. At dahil semento ito, talagang mabigat, doon sila talaga napuruhan. Opo, napuruhan. Kumusta po Actually, ma'am, wood po yung structure ng Okay. taas. Wood Opo. yun. Wood po Okay. yun. Siyempre, Yun, malaki po nakikita yung natin. impact. Opo. Pero may bahagi rin parang, ano ba yun, steel parang trusses. semento Opo, rin po. opo. Kumusta po yung naging rescue operations yesterday? Mabilis po ba siyang nadala sa ospital? Yung mga sugatan din po? Actually po, nung pagtawag nila ng mga around 7:20, nangyari po yung wala pa pong 8, lahat po na ilabas na ng pasyente eh. Wala na po. Mabilis lang po ang responde kasi meron po kaming ambulance dito sa bahay ng aming punong lungsod. Kaya una po silang rumisponde plus yung Tungkong Mangga Barangay, tapos yung City Rescue. Nagsama-sama po na ilabas lahat ng pasyente para po maging safe kasi nga po patuloy na po yung pagbagsak niya. Nilabas na po lahat ng mga pasyente nung oras po na yun. Doon sa 55 po na sugatan, ilan pa po sa kanilang critical ang sitwasyon ngayon? Sa ngayon po, 4 pa po yung binabantayan namin sa ospital. Isang 82 years old na multiple lung fracture, isang 70 years old na merong leg fracture, tapos yung 49 years old na wrist fracture siya na need for surgery, at yung 64 years old na nagkaroon po ng hypertension. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan niyo po sa simbahan? I understand, isasara po muna itong simbahan, tsaka sino po ba ang sasagot doon sa expenses ng mga sugatan tsaka nung nasawi? Sa kasalukuyan po ay hindi muna magdadaos ng misa hanggat hindi po na fully talaga na-assess yung simbahan na ito. Pero ang lahat po ng gastusin ng mga pasyente na dinala sa lahat ng ospital ay sasagutin po ng lokal na pamahalaan. Muli po kami po ay nakikiramay at nakikisimpatya doon sa nangyaring insidente po rito. Marami pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Ma'am Gina Aison. Siya po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Jose del Monte, Bulacan. Marami pong salamat sa Thank you inyo din at po. ingat po kayo, and blessed Lenten season po sa ating lahat. Salamat po. Salamat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.